Dahil nga sa pinagdaanan ni Ate Ninya sa kanyang nakaraan, ay tila nagkaroon ng bakas sa kanyang kaisipan ang hindi magandang nangyari. Kaya't ito na siguro yung pagkakataon para nang sa ganoon ay makatulong na maibalik ang ganda ng kanyang kaisipan o maibalik ang dating Ninya na masiyahin, ika nga ng karamihan. First time. Ano po kayo? Tinutulungan lang din po namin. Apo. Ilan taon na po kayo, Ma'am Ninya? Meron ka bang mga naririnig na ibang salita? Wala naman. Yung parang mga bumubulong. Meron po. Walang hallucination, ibig sabihin malayo sa schizophrenia, napakalayo. Yung kay Ate Ninya ay Lord, maraming salamat po sa lahat po ng biyaya na nasa hapagkainan namin ngayon, at maraming salamat din po sa pag-guide nyo sa mga nagiging misyon namin, lalo na sa naging biyahe namin ngayon. Ito na kaya ang magpapagaling kay Ate Ninya? Good day po sa lahat ng mga viewers at welcome back dito sa ating channel. For today's video guys, nandito tayo ngayon sa Salao, kala Ate Ninya, para sunduin siya kasi may lakad tayo ngayon. Sinalubong agad tayo ng aso. Hindi niya alam na dadating tayo ngayon. Dito Ate Ninya. Magandang araw po Ate Ninya. Nandito si Ate Ninya oh. Babantay po. Ha, bakit? Amahan mo nasa rin. May lagnat? Mainit na tuwing hapon. Tuwing hapon ay gawa yan ng ngipin. Dinis na sa Sa taas? Opo. Nagingipin pala si Ining. Kamusta po Ate Ninya? Kamusta naman po kayo? Yung pong mamaya na pala. Ano yan? Ayos lang naman. Ano ba sasabihin mo? May sabihin ka ba? Ngayon na, sabihin mo na sa amin. Hindi ko pwede sabi atin hindi. Okay. Controversial. Pag controversial, bawal i-open. Ayun na, kamusta yung mga anak mo? Balita ko, gagraduate din pala sila yan. Opo. Gagraduate ng kinder? Kinder, tapos si ninyo ay grade 6. Dalawa pala ang gagraduate sa Kami iyo. doon kahapon. Saan? Sa school? Sa school po, nagpicturan ho doon. Pinicture na sila ninyo? Opo. Ay, matamlay nga ang mata ng anak mo. Kaya naghiram mo na ako sa tilindi 1,000. Dagdag ko po doon sa pirang bigay ninyo. Bakit may binayaran? Opo. Sa school? Magkano binayaran? Bali ho, 1,500 ho yun. 1,500. Hati ho ang dalawang magkapatid. Okay. Papalitan ko na lang, sagot ko na yung sa graduation ng anak mo. Tsaka, syempre, yung kapag sa araw ng graduation ng anak mo, di ba sabi ko nga, dapat ikaw ang aakyat sa kanila, Ikaw, maging proud ka, ha? Na ang anak mo ay aakyat ka ng stage. Ganda nun, magsasabit ka ng... Kung nga po, Ate para hawakan ho. Samahan ka na lang. Malay mo, may mga honor pa, award pa yung anak mo. Kasi matalino naman si ninyo. Di ba? Parang hindi nga uma-absent yung anak mo madalas eh. Madalas ba ang absent o Hindi po. Hindi siya nag-absent, di ba? Kasi gada punta naman natin dito, wala naman siya. Minsan nag-aaga din naman tayo napunta. Wala si ninyo dito. So, ibig sabihin, yung bata, hindi uma-absent. Ayaw niya umabsent. Gusto namin sa araw ng graduation, nandoon din kami. Pwede ba kami pumunta? Opo. Okay lang? Para naman makita ng lahat kung paano ka. Si Otoy naroon daw kayo. Gusto rin niya. Gusto rin pala ni ninyo. Guys, nandoon tayo sa graduation niya. Para nga naman makita natin yung pinagsikapan ng bata, di ba? Grabe Ate Ninya, magkakaroon ka na ng high school. Hindi mo ma-imagine na may high school ka na. Sabi nga po. Binata na. Sabi nga po sa akin kung saan po daw siya papasok. Ano sabi mo? Sabi ko, saan nga po papasok ka ngayong klase? Sa Alupay daw po. Malapit lang yun, ang malapit. Doon daw rin gusto para daw siya kasama yung kanyang klase. Pero malapit lang ba yun? Hindi ko lang alam. Baka malapit lang naman yun. So guys, si ninyo ay mag-high school na. Mag-first year high school na. Kumbaga grade 7 na. So, si Ate Ninya ay may binata na anak. Hindi mo akalain na sa likod ng pinagdaan ni Ate Ninya ay meron na siyang binata na kunting-kunting panahon na lang na pagtitiis. Meron nang magtatrabaho para kay Ate Ninya. Ako naman sadya nagpapasok doon. Simula
Kasi ang tatay lang naman ho, tulog kain lang yun. Kaya nagtapasusin ninyo, ako lamang ho na. Tulog kain lang si papa mo. O, ikaw lang naman ang balik. Alam niyo guys, nung time na si ate niya kapanahonan nila ni papa niya, yung era ni papa niya, ang dami nagtatanong, nagko-curious sila. Bakit daw si ate niya nag-i-stay kay papa niya? Di ba that time napanood niyo naman na pinipilit ko sa ate niyang humiwalay pero ayaw niya. Pero dahil yun pala tinatakot siya. Pero ang sabi ng mga tao, bakit ayaw ni ninyang umalis dun sa papa niya? Dahil siguro yung papa niya ang bumubuhay kay ninya. Nung sinabi kong hindi po, baligtad, dun sila nagtawanan na bakit daw ganun. Ano nangyayari? Hindi naman nila alam na si ate niya tinatakot ng tatay kaya ganun. Tapos yung pinagtatrabahuhan mo, pinagpulutan mo ng kalakal at ng sampalok, siya pa yung nakikinabang. Hindi ka nagtitira sa'yo nun? Ha? Hindi ka nagtitira? Hindi ho, naghahanap pa ho sa akin pera kung meron pa daw tira. Grabe naman yun. Pambilog. Nakakamagkano ka ba nun kapag ngayong araw, halimbawa, namulot ka ng kalakal, tapos nagbenta ka ng sampalok, nakakamagkano ka? Minsan po nakakadalmandaan din ho. Ay, laki! Kaya po yung 100 ho, sa alak, yun naman ho, sa sapikan. So, yung 100 saan? Sa bigas po, saka sa alak. Tindi. Araw-araw ba yun? Opo. Grabe, ano? Pag po walang-wala naman, magawa daw po kaming paraan para po sa ilog. Para meron siya pambilog-bilog. Lupit. Idol. Oh, di ba? Idol si tatay mo. Grabe. Huwag naman sanang tularan ni ninyo na pag binata niya na tumitikim ng alak. Ano? Sa totoo lang atin ninyo, hindi naman talaga obligasyon ng anak na tulungan ng magulang. Pero, sana naman, malaman ni ninyo kapag dumating na siya sa punto na magtatrabaho na, kailangan mo ng tulong niya, ano? Kasi ikaw din naman na nagsusumikap para siya mapag-aral, di ba? Kung siya tutulong sa akin, Salamat, ano? lang ho. Kung tumulong, yun ang nanay. Si ate ninyo, tinan nyo, ganyan pa yan, ha? Pero alam niya yung talagang dapat na role ng nanay. Kung ako'y tulungan ng anak ko, salamat. Kung hindi, okay lang. Kasi ang may obligasyon sa bata, yung nanay. Hindi yung anak ang may obligasyon sa nanay. Kasi yun, magkakapamilya din yun. Kapag siya naman ang magulang, obligasyon niya naman yung anak niya. Ganun lang naman yung pasa-pasa. Pero, kung ang anak ay marunong, mag-abot din naman sa magulang. Lalo na si ninyo, kung wala pa namang asawa, pag nakapagtrabaho, tumulong. Wala namang masamang tumulong sa magulang. Ano? Kung may asawa ka na nga, depende sa inyo na mag-asawa. Kung napag-uusapan nyo, magbigay-bigay din tayo kahit paano. Kung nakakaluwag, walang problema. Nasa pag-uusap yan ng mag-asawa. Okay, pero atinin niya sa ngayon, ay may lakad tayo. Punta tayong police station ngayon. Punta po tayong police station. Ngayon na yung hearing mo. Oh, bakit? Si Ate Lindy naka-ready na. Hindi ka ba nasabihan kahapon? Nabigla ka, ano? Hindi mo alam? Okay. Mag-ano ka, dali mo yung ID mo. Yung papel na kay Ate Lindy, hindi sa'yo na ibigay. Dumating kahapon. Yung papel para sa hearing. So yung si Papa mo, marahil nandoon ngayon. Tumatawa sa atin niya, alam niya. Hindi na maluloko sa atin niya ngayon. O active na sa atin niya. Hindi na yung parang pag sinabi mong ganito, oo agad. O, alam na niya ngayon. O, ibig sabihin, active na siya sa nangyayari ngayon. O, alam niyang hindi pa ngayon yun. O, sige, mag-base ka na lang at pupunta tayong psychiatrist. Okay na po kami. Bag na lang ang bibit-bitin namin. Alam mo bang darating kami ngayon? Opo, sabi ninyo. Martes. Opo. Alam mo pala. Akala ko hindi mo alam. Gawa lang ho, kaya kami sa loob. Kawawa naman si Ining. Ngayon, wala naman siyang lagnat. Ganito na lang, kapag ka may lagnat din, bili na lang tayo ng para sa lagnat. Ano? Kasi kawawa naman kung titiisin niya yung lagnat niya dahil sa ngipin. Ha? Mamaya pag pauwi, paalala mo. Ha? Kawawa naman, oh. Kukunin natin. Mainit-init pa nga, oh. Magbili tayo ng gamot. Sige. Tara, at mag-asikaso at pupunta tayo ng Lucena, medyo malayo-layo. Okay, so guys, ngayon yung pinangako kong schedule natin niya na dapat matagal na itong nangyari. Kaso nga lang, may mga pagkakataon lang talaga na hindi natin inaasahan na dumadating din sa amin. Na nagkakataon na kung kailang schedule,
may mga biglaang pangyayari na sisingit. Kaya hindi natutuloy. Pero sabi ko nga, sinasabi ko din doon sa mga bata, sa mga anak namin nila Commander, kapag kami lakad kami, hindi natuloy ng gantong araw, gantong oras, at least, natutuloy pa rin. Ang importante naman doon, kung na-delay ka man ng ilang araw, ilang oras, mahalaga, magawa mo pa rin. Ilang naman yun, hindi naman yung paunahan eh. Lalo na kung hindi naman ganun ka-urgent, kagaya ni Ate Ninya na hindi naman talaga super urgent yan. Kailangan lang natin siyang tulungan na mabawasan yung kanyang depression na pinagdadaanan, kung meron pa man. Pero nakikita ko naman sa kanya na nag-i-improve na. Nag-i-improve na sa Ate Ninya ngayon. Hindi na masyadong lungkutin, hindi na din bugnutin, hindi na rin hindi na rin, ang dami ah. O, tara na. Tara na. Nasabi na lahat. Okay, tara. Biyahe na naman tayo, Ate Ninya. Medyo malayo-layo pa dito. Alam mo naman yung binabiyahe natin sa Lucena, di ba? Na ang layo. Hindi pa ba nagagatas yung anak mo? Nagbobote? Hindi. Hindi po. Breastfeed lang? Maganda naman yun. Kaya walang saya. Pero kapag ka naka-isang taon na, medyo sanay-sanayin mo na siya na umiinom din ng gatas, ha? Pero syempre, i-mix mo pa rin sa breastfeed kasi iba pa rin ng gatas ng ina. Ibidayan ka muna. May papaturukan lang yung kapatid mo, ha? Oh, mabait na si Ining. Uulang siya. Apir tayo muna. Apir tayo. Mabait na tong bata. Okay na sa kanya. Apir. Yan. Ingat ka dyan, ha? Bilis lang kami. Hati din namin agad si mama mo. Matamlay yung mata ng anak natin ninyo. Gawa ng ngipin yan. Ganyan din si Cairo eh. Tingin na ako kalila. Nagngingipin. Tara, biyahe. Uy, di ko pala napatay. Yaman na. Di ko napatay sa sasakyan. Diretso na to. Ay. Tara. Alam naming matagal na itong inaantay ni Ate Ninya na mangyari. At nakita din naming lahat sa kanya kung gaano siya kadesidido na gumaling. Para na rin siguro sa kanyang mga anak na umaasa sa kanya. At tamang-tama din ang pagkakataon na ito na kung sakali man na si Ate Ninya ay magiging maayos ang pag-iisip o babalik sa dating Ninya na masaya na walang masyadong iniisip na problema, ay makakatulong ito sa hinaharap niya na hearing laban sa kanyang tatay. And I knew it would catch up and that we would be the ones left behind. So guys, ngayon after po ng halos isang oras na naman natin na biyahe, nandito na tayo ngayon sa Lucena. Syempre, kamustahin natin si Ate Ninya kung kamusta ang biyahe. Kamusta Ate Ninya ang biyahe? Okay lang. Ayos lang? Hindi naman kayo nainip? Hindi naman. Kasi medyo malayo-layo kasi itong Lucena from Rosario. Kaya, ayun, medyo naabot din ng oras talaga yung biyahe. Pero at least, nandito na kami sa hospital. Dumating kami 10:25. Yan, 10:25 AM. At umalis kami sa bahay ng mga 7. Then, tinan nyo yung oras, inabot na tayo ng 10:25. Mula Candelaria to Rosario, Rosario to Lucena. Layo. Pero okay lang. Mahalaga ay mapacheck up natin si Ate Ninya ngayong araw. Okay? So, dito na tayong papark siguro. Tapos, maglalakad na lang tayo papasok ng hospital kasi mahirap ang parking area dun. Laging puno. Tara. At nang makalipas nga ang isang oras na naging biyahe namin, bago bumaba si Ate Ninya na sasakyan ay sinabi niya na medyo kinakabahan siya sa pwedeng maging resulta ng kanyang nararamdaman. My skin likes your skin. Ngayon pa lang po siya. First time. Yung- ano po kayo? Tinutulungan lang din po namin. Apo. Ilan taon na po kayo, Ma'am Ninya? 29 po. Ha? 29 po. 29. Pero saan bayan pa kayo? Rosario po siya galing. Rosario, Batangas. Opo. Ano, magkaibigan kayo? Hindi po. Kami din po yung charity vlogger ng last time. Sige, ano may tulong po? Ito po kasi, Doc, bali, ang case naman po na ito, 10 years siyang ginamit ng tatay niya. Itong mga bata, 3 anak, sa tatay niya yan. So ngayon, ay pakulong namin yung tatay niya, pero may naiwan na depression, ganyan sa kanya. Di pa ako sigurado, pero yung pinakita namin, yung malayo yung mga sagot niya sa mga
Kapag kinakausap, Nananakit ba? hindi naman po. Pero may narinig ko yung mga bulong or boses na kailang sa nakakarinig. Hindi. Ah, sige. Bakit kung naalala? Na? Naalala. Ako, nananakit ba? Nakakot. Sige. Ano po ang kinabubuhay nyo? Tulad po Kuya Mac. Sige. I-reset akong gamot sa kanya pero ito pa, dito lang naman ako kuha sa clinic ito. Pag inom po nito isang tableta sa gabi pareho ha. Pero ano po sabi niyo minsan natutulala at iba-iba yung Ano po, sabi niya, madalas niyang yung naalala niya, nag-rewind lahat ng ginawa sa kanya ng tatay niya. Kaya, hindi niya natuko siguro ng madalas malungkot. Ganyan. Iniintindihan ko naman napakalayo niyo pa. Pero naresetahan ko na po kayo ng gamot na pang-anim na buwan ha. Opo. So ngayon, tapos na kami. At saka sa atin ninyo at may binilang ko na rin ng gamot para sa 2 buwan. Palabas na rin kami ng ospital. Alright guys, so nasa sasakyan na po kami ngayon at mabuti na lang din talaga nagkataon na di pa dapat kami pero pumasok kami din sa loob, akala namin kami na. So wala namang naging problema kay Doc at chinek up naman si ate niya pero dapat hindi pa kami, malayo pa. Pero at least nagkataon lang na pagpasok namin, di naman namin sinasadya, di namin alam. Sabi kasi nung isa kami na sunod. So yun, nakadali-dali sa ate niya. Hindi pa dapat sa ate niya eh. O ngayon natin ninyo, napacheck up ka na ha. Nakapag-psychiatrist na tayo at may gamot ka na i-maintain ha. Yun eh, gada gabi, huwag mong kakalimutan. Ano po oras? Kahit mga alas 6, pwede mong inumin yun. Ha, niya. So ito na yung i-maintain natin niya. I-try niya for 6 months. 6 months sa gamutan. Yun yung sabi ni Doc. 6 months lang yan na gamutan. So medyo matagal din. Hindi naman siya sobrang tagal, hindi rin sobrang dali. Sakto lang. It takes time sabi nga para sa sa pag-recover ni ate niya. So, yun, pinaliwanag ko naman kay Doc kung ano yung mga na-experience si ate niya at naintindihan naman ni Doc. At ayun nga, sabi niya ay ito yung gamot na para sa kanya. Kaya sana ay kagaya ng mga iba nating pinagamot ni Kuya Jonas, ni Ate Vanessa, sana siya sa ate niya sa maging okay na. At yun, kita-kita lang tayo, magbabiyahe muna kami nila ate niya at ng team. So guys, update tayo. Kakagaling lang namin kala Kuya Mark. Sinama namin si ate niya para makita niya din yung ginagawang bahay ni kuya niya. At sabi nga natin niya parang mas malaki pa daw sa bahay niya yun. So abangan nyo na lang yan, i-upload din natin yan. Pero ngayon na nandito na tayo sa San Juan, i-update nga natin si ate niya. Maaga pa tayo ngayon, 1:33 PM. So may oras pa tayo para kumain. Ipakainin natin si ate niya muna para pag uwi niya di wala na masyadong problemahin. At saka kinakailangan natin bumili ng gamot ng kanyang anak. At sinabihan ko nga sa atin niya na kung ito mang anak niya ay hindi pa rin mawala in 2 days dun sa bibili nating gamot, yung ubo, kasi alam ko 1 month na yung ubo ng anak niya eh. Hindi lang natin na-chimpuan na kapag pupunta doon na umuubo siya. Pero ngayon naririnig kong umuubo siya. Kala ko nga okay na, kala ko magaling na. Kasi dati naalala nyo, sinama natin sila ninyo na bumili tayo ng gamot nung para sa kanya. Kala ko napagaling na nun. Pero ngayon may ubo pa rin, then may lagnat yung bata at nagtutubo yung ngipin. Sabi ko nga, kung hindi pa rin matanggal yung ubo sa bibili nating gamot, ipapapedya na natin yung bata kasi magkakanyumonya po yung bata kagaya ni Cairo. Si Cairo nagkanyumonya nitong nakaraan. Sinagalang naming mag-asawa din para hindi kailangan i-confine kasi pinapa-confine nga, ayaw namin. Kaya ito, anak natin niya, yan, pakalumbay. Kaya sa atin niya, malungkot din ngayon kasi nga, nakikita niya daw na malumbay yung anak niya. Siya nga naman, paano ka magiging masaya kung yung anak mo nakikita mong malumbay, diba?
ate niya? Hindi naman po. Sakto lang. Kanina ba kumain ka bago umalis? Hindi po. Ay, hindi ka kumain? Nakahiga nga po ako. Gawa ko nga rin bantay ko. Ay, ganun. Ala, sanay ka na ate ninyang hindi ka masyado nagkakakain? Nasanay na po ako eh. Gawa nung sa tatay mo? Opo. Ala. Kung kami pala ay sanay din sa gutom, mas sanay pala sa atin niya sa gutom. Kasi guys, kanina nung bago kami umalis, kala ko nakakain na sa atin niya. Punta kami sa check-up niya. Di ba, bawi ka na lang ngayon. Magkain ka ng maayos sa atin niya. Para yung anak mo pa nagpapa-breastfeed ka, may mapagatas ka din sa kanya. So, tara guys, kita-kita tayo dun sa kainan. Alright guys, so dito na tayo sa kainan. Dito sa kinakainan namin nila JM. Hanap tayo ng pwesto at makapagtanghalian. Di ko din alam kung nagluto si Commander sa bahay eh. Pero di bali, dudublikaan na lang tayo para kabawi din kung nakagluto man si Commander. Tapos take outan din natin siya. O, dito na tayo. Anong gusto mo kainin natin niya? Ha? Yung may sabaw? Ano? Tapos baka kakain yung anak mo kung may sabaw. Tingin mo. Hindi ko po alam. Ha? Hindi ko po alam. Hindi, order na lang tayo ng may sabaw, tapos subukan mo siyang subuan. Ha? Subukan mong pakainin. Itong mga kainan na ito, di nyo ito nararating dati. Lapit na nito sa inyo. Dati po yung sama ko muna. Ano yung sinasabi mo kanina? Dati lumabas kayo saan? Yung pong dating kasama kong asawa. Ay, yung dati kasama mo yung asawa mo, nakakalabas-labas naman kayo. Kasi nagtataka ko, lapit lang na itong kainan na to. Di man lang kayo dito nakakakain. Ate niya, ganito po. Ngayon, ako muna magiging psychiatrist mo. May tatanong lang ako sa yung konti, ha? Nakatanungan. Ate niya, ikaw po ba ay bilang, ano ba, kapag ka mag-isa ka sa bahay ninyo, meron ka bang mga naririnig na ibang salita? Wala naman. Yung parang mga bumubulong. Meron po. Mahirap po kasi sabihin sa vlog eh, nanonood po sila. Hindi, sabihin mo sa amin kasi kailangan ko malaman. Ang dinig ko lang naman po ang ibang pakangga. Hindi sa kapitbahay. Ang tinutukoy ko, Ano po? yung halimbawa may naririnig kang mga ibang tao na hindi mo nakikita. Ano po yun? Halimbawa mga bad spirit na may naririnig kang nakikipag-usap sa'yo. Wala po. Wala naman. Wala naman. Oh, yun po yung tinutukoy ko. So, wala. Wala. Okay. So, sa nakikita, Wala naman. wala ka namang nakikitang iba. Ano lang yung dinadanas ni ate ninya kapag lalo na kapag mag-isa ka sa bahay ninyo? Ano lang? Para bang bumabasat lang mga sarili ko ang lungkot. Kaya napapayak na lang ako sa ano. Ibig sabihin talaga, guys, ang dinadanas ni ate ninya ngayon ay walang hallucination. Ibig sabihin malayo sa schizophrenia, napakalayo. Yung kay ate ninya ay ano, traumatized lang talaga. Ano? Walang iba. Kasi kanina kasi yung psychiatrist, nagtatanong din siya kay ate ninya, pero hindi niya lahat na itanong. Kaya tinatanong ko ngayon kay ate ninya kasi kami din naman may experience na kami sa pagpapagamot ng ganito. Ilan na din yung sa Bicol. Di ba? Sinasamahan pa namin ni Commander noon, si Dagay. So nakikita namin yung kung ano, paano siya kausapin. Sa akin lang naman po. May sasabihin lang po ko sa nanonood. Doon sa nagagalit sa inyo. Sana maintindihan po ninyo. Kaya po ako nasasabihan ko yung Marcos. Wala nga ako kung alam minsan. Paano ko maintindihan ang ibang hindi ninyo sasabihin? Sabi nga po si ninyo sa akin, bakit nagagalit sa Kuya Marcos? Layo-layo dito sa atin. Baka magpunta Kuya Marcos pagod na. Hindi ko Yun ang sinabi ni anak mo. Tignan mo si Ninyo, may talino yung bata. Sabi niya, Sabi nga po tuwing daw kayo punta sa bahay. tignan mo ang talino ng bata. Sabi daw ni Ninyo, ang layo daw ng pinanggagalingan namin. Tapos kapag dumadating kami sa kanila, marahil pagod na din sa biyahe. Sa biyahe pa lang pagod na. So sabi ng bata, bakit kailangan pang magalit daw sa amin ang tao na kami layo pa ng pinanggagalingan? Tignan nyo, buti pa yung bata. Ano? Naiisipan yung mga ganung bagay. Kaya salamat, sabi mo kay Ninyo salamat ha. Pag uwi mo mamaya. So sige ate niya,
Kaya pala binigyan ka lang din ng 6 months. Alam mo ba, Ate Ninya, yung sinabi kanina ng psychiatrist? Bibigyan ka lang daw ng 6 na buwan at may possibility magaling ka na. Alam mo yung wala kang sakit, Ate Ninya, na sa pag-iisip o ano. Saan po yung gamot? Para, Ate Ninya, matanggal yung mga iniisipin mo. Maging maluwag yung isipin mo. Hindi mo na siya maiisip mo, hindi ka na may stress, ha? Yun yung gamot mo. Kahit natin niya nagsasakripisyo tayo ng biyahe, ikaw, napapagod ka din, may bitbit ka pang bata. Eh para sa iyo naman ito. Natin niya, sana gumaling ka sa loob ng baka, sana nga wala pang 6 na buwan, magaling ka na. Di ba? Sino nga po nagpapaalala sa gamot? Nagpapaalala siya. So ngayon, ang gagawin natin, bibili tayo ng gamot ng anak mo. Then, paano ba? Makikisulat na lang ako dun. Ha? Tapos pabasa mo na lang kay ninyo kung paano painumin yung gamot na yun, ha? Kaya nga po yung linggo, hindi po ako talaga sumimba. Nakikita ko po sa ano ko lumbay nga malungkot. Nawala akong kanyang laro sa akin. Kayo bang mag-ina, minsan naglalaro din kayo, nagbabanding kayong dalawa? Opo, nakakawalang problema pagkalaro ko po. Pag kami nang talagang dalawa sa bahay. Mahal-mahal din naman natin niya yung anak niya, nakikita ko. Mahal na mahal mo ba yung anak mo? Sobra po. Kaya Sobra. pag nakikita ko po sila ganyan, parang hindi ko maintindihan ito kung dadalhin. Kaya hindi ako matali kahapon po, nadala ko po sa kabila. Kaya kailangan, malayo kami. May mga kamag-anak ka naman dyan. Pero maganda din talaga kung maayos sana yung SIM card niya. Ano? Maibigay yung kahit number ni Rans para makaka-message ka kung may problema. Pwede siya. Kagaya po parang Pag may hindi visa ka lang kasama yung sinasabi niya. Para makakuha ng national ID. Katulad si po valid yung pag may lakad ho tayo, hindi ko kung alam mahirap mo lang itangon ho sa atin hindi. Kasi busy po sila. May time na Kasi importante Ate ninyo magkaroon ka ng SIM card. Wala kasi siya guys ID kaya hindi may register yung SIM card niya. Importante may kontak ka sana sa amin. Kahit na kagaya niyan, may kamag-anak ka, kung nagkataong busy sila lahat. At kami naman ay halimbawa ang rota namin ay malapit lang dito. Di makakapunta agad kami sa iyo pag may problema. Kagaya nitong anak mo na to. Akala ko talaga magaling na yung anak mo na yan doon sa gamot. Hindi. Nung mga huling pagpunta namin, tsaka ko lang na parang may ubo pa rin yung anak natin niya. Wala, dati kung pagigising kung dadapa na agad ngayon. Wala. Nakahiga lang. Nakakiiling lang ho. Kawawa naman. Kawawa yung anak natin ninyo. Kaya kailangan magaling yan, maggamot para bumalik yung sigla niya. Alam mo ba yung anak namin si Cairo, nag-aalala din kami ni Mrs. nung mga nakarang araw. Kasi nga, sobrang tamlay. Kaya nga sabi ko, dapat ako na namin laro to, huwag ng bata kasi hindi naman makakaimik. Hindi nila masasabi kung ano yung masakit sa kanila. Tama sa atin niya din. Kami din guys, yung isang araw talagang worried na kami. Lalo nung sinabi nung pedya na ipa-confine na, tapos sabi namin, wag muna, subukan muna sa ibang gamot. Sabi niya, baka mahuli na ng lahat. Sabi nga hindi kami nagpadala sa ganung salita. Tinry muna namin. Kasi nasanay din kami kay Marcos na hindi agad ospital agad. Talagang ginagawa namin ni Commander muna ng paraan. Sinusubukan namin ipahilot, baka may pilay. Doon muna kami nagsisimula, then bago mag-proceed kami sa gamot. So, okay, sige, Ate Ninya, magbawi ka ng kain ngayon. Kailangan maglakas ka kasi itong anak mo magbe-breastfeed din sa'yo, ano? Okay, so sabi naman ni Doc, pwede tayong bumalik anytime sa kanya. Kaya nga po minsan ho, kape-kape na nang ako talagang nawawalang gana akong huwain ito. Nakikita ko po na rin. Punta ako sa kakanghirin, kuha ako kanto. Ay, nakakawalang gana talagang ganyan kapag kami sakit ang bata. Pero kailangan mong malakas sa Ate Ninya. Parang kain-kain ako, yung anak ko naman hindi. Hindi nakain. Dede lamang. Padidiin mo lang ng padidiin, ha? Sige lang, padidi ka lang ng padidi sa kanya, kaya dapat ikaw yung malakas. Tapos tubig, painumin mo lagi ng tubig, ha? Anong ginagamit mo? Baka ginaganon mo, umiinom na ba siya sa baso? Oo. Kaya na niya? Alam naman sa baso. Hindi na siya yung nauubo, hindi na? Okay, sige, kung kaya naman na niining, di ganun na lang. At inin niya, itong psychiatrist mo, maganda din po kasi malapit na yung hearing mo, di ba?
Oh, malapit na. So, ang iniisip ko, baka makatulong sa iyo na mas maging kalmado yung utak mo dahil sa gamot na iinumin mo. Ano? Bago mag-hearing, malay natin, sobrang kalmado na natin yun. Wala nang tawag dito, wala nang trauma. Malay natin, makatulong talaga. Kasi naniniwala ako sa gamot ng doktor na yun na binibigay niya na magaling. Kasi nasubukan ko nga kay Ate Vanessa yun. Kaya may possibility din na si Nanay Presi, iba yun, talagang may medyo malala yun eh. Pero binigyan lang din siya ng 6 na buwan na gamutan. So kaya niya ganun din, 6 na buwan niyang i-maintenance yun. Pupunta pa po kayo sa titire. Hindi pa kami nakakabisita kasi marami din kasi kami Ate Ninyang, kumbaga nakikita na talagang malala din yung sitwasyon. Kaya pinupukusan muna namin ngayon. Kagaya nung kay Nanay Minerva, tapos na kami. Kay Nanay Presi, pinupukusan namin kasi nga gusto namin siyang may alis sa kulungan kung saan siya nakakulong. Ikaw, binabase din namin muna sa sitwasyon ng pamumuhay nila. No? Kasi sila naman, kahit paano, malalakas pa naman. Kaya kayo muna na talagang kailangan ng gabay. Ano natin niya? Pag may free time naman kami, dadaan naman kami doon. Basta maluwag-luwag. Tapos, kailangan mo natin niya sa graduation. Kailan ang graduation? March 29? March 29? 29 na yan. O, Marso. Ngayong Marso yun. Sige po. So, kailangan mo ng damit, syempre, Apo. isusuotin mo sa anak mo. Tapos, syempre, dapat sila ninyo, may bago din sila. Polo ko. O, bagong sapatos. Magagamit niya naman yung sapatos pag first year niya eh. Sige. Sana nga akong hihiram na lang ako sa... Huwag na, bibili na lang tayo. Para naman maranasan, ngayong unang ranas nila to ng graduation, tapos hihiraman lang natin. Kung kaya naman nating bilhan. Antayin natin rice, tapos yung wala ka na talagang gusto? Sa anak mo na lang? Take out na lang? Sure ka? Sige. Pag-pray natin yung foods, atin niya. Dadasal ka ba sa pagkain? Baka hindi. Pray tayo. Lord, maraming salamat po sa lahat po ng biyaya na nasa hapagkainan namin ngayon at maraming salamat din po sa pag-guide nyo sa mga nagiging mission namin, lalo na sa naging biyahe namin ngayon. At nawa po sana, Lord, ay sa pamamagitan ng gamot na ibinigay kay Ate Ninya, siya po ay maging magaling na. At sana po itong pagkain na nasa aming hapagkainan ay i-bless ninyo na maging lakas namin sa magiging maghapon namin ngayong araw. Maraming salamat po sa inyo po ang aming dalangin at ingatan niyo po kami sa bawat biyahe namin. Maraming salamat po. Amen. Kain tayo? Ano pa bang pinangako ko na hindi ko pa natutupad? Baboy. Ito na lang po, sana maayos. Maayos. Tsaka baboy. Baboy. Kala ko po bawal sa inyo. Bawal nga sa amin. Pero yun yung kaya mong gawin. Magpapaano ako ng doon, ng kulungan mo. Ng baboy. Kahit maliit lang. Ha? Liit lang natin. Huwag na natin lakyan. Ha? Kasi isa lang naman ang sabi mo, gusto mo, isa lang muna, subukan mo lang naman muna eh. So guys, sana maunawa ng iba. Gusto ko sana, kung ilan kaya natin niya, hanggang 3, 4. Pero sabi niya, subukan niya muna ng isa lang. At kung kaya niya, tama naman. Kung sa isa nga, hindi makakaya natin niya, yung 4 pa kaya. So subukan muna sa isa. Kung ramdam niyang kaya, dagdagan uli natin. Oh, yun na lang. Natutupad na gagawa ko naman na lahat. Napacheck up ko na ng psychiatrist. Ito, nag-uumpisa na sa ngipin niya. Yung baboy na lang kinakailangan. Then yung sa tawag dito, sa pagharap nyo ng tatay mo, nandito pa din kami, siservisan ka pa rin namin. Ha? Huwag ka mag-alala at samahan ka pa rin namin para lumakas talo yung loob mo. Para hindi ka panghinaan, nandito lang kami, isipin mo, para mo na kaming kuya, di ba? So isipin mo lang, nandito lang kami lagi. Para umalalay sa iyo. Para nga po naalangan po akong kasama ko kayo pag nag-care. Bakit naman? Dahil natatakot kang baka magalit sa amin si tatay. Huwag mo isipin yun kasi kung magagalit yun, ngayon palang galit na yun sa amin. Wala naman ang problema yun. Kasi kung hindi niya maunawaan ay tinatama lang natin yung mali, siyang bahala. Ganun lang naman yun. Okay, so ito, take out mo to sa mga anak mo ha.
ibibigay mo ito sa mga anak mo para makakain din sila ng pagkain. Kasi ito naman, dadaling ko kay Commander Bulalo. Siyempre, yun ang mabuting asawa. Kung kakain ako, kakain din sila. Hindi pwedeng hindi. Okay, so paano? Ihatid ka na namin. Okay lang ba sa'yo ihatid ka namin sa Trangka? Okay lang sa'yo? Para makaikot na din agad kami, ha? Kasi kung makakadaan pa kami kay Tatay Romnick, daan pa kami ngayon. Okay, okay lang ba sa'yo? Kailan po ang meeting? Ano yun? Yung sa ngipin po. Sa ngipin, bali bukas, ang lakad kasi namin is sa Tal, Batangas. Sa isang araw pwede. Makiusap ka kay Ate Isil. I-register mo na lang yan sa pangalan ni Ate Isil. Sabihin mo na lang, pwede yun. Ate Isil, baka pwedeng makisuyo naman. I-register mo itong SIM card ko sa pangalan mo na lang at ikaw may ID. Oh, okay ba yun? Gets mo? Oh, para i-register niya, tatanggal niya dyan, register niya yung SIM card mo, ibibigay niya sa'yo, pwede mo nang loadan. Okay ba yun? Oh, sige, tara. Para may ihatid ka na din namin. So, ako na muna madala na ito. Ito pa, take off pa ito. Sa iyo ito. So, tara na guys, hatid na natin si Ate Ninya. At syempre, salamat sa team sa walang sawang pagsama sa mga mission. At syempre yun, sa atin niya binigyan din natin ng cash ngayon para daw magbabayad daw ng kuryente, 1,000 yata kuryente nila. Then binigyan ko din siya ng konting pangdagdag allowance lang kasi yung nakaraan, hindi ko na pinapakita sa camera, binibigyan ko na lang siya ng cash para may pandagdag din siya. So dito na kami sa may Trangka, si Ate Ninya ay dito na lang sasakay. At pinapadaan ko na lang siya dun sa ninang ng bata kasi dun ako bumibili ng gamot kapag yung para sa anak niya nung nakaraan, dun kami bumili. So ituturo naman sa kanya yun. Ay, dagdag mo pa dyan, oh. Ha? Bumili ka ng para sa lagnat, tanongin mo din para sa lagnat, ha? Tapos sabihin mo kung ilang buwan na yung anak mo, ha? Okay? Sige, Ate Ninya, kaya mo yan, ha? May tiwala ako sa'yo. Huwag mo makalimutan, tanongin mo kung anong gamot sa ubo na may plema, ha? Tapos pang lagnat, ha? Tempra. Yung? Oo pala. Yung take out pala natin ninyo. Ito. Take out natin ninyo. Payong mo. Take out para natin yung pagkain niya. Alright. So, yun. Kami naman ay pauwi na din. At thanks kay God dahil success naman tong lakad namin ngayong araw. At ayun, tara, pauwi na rin kami. Doon tayo ikot kasi may daanan lang natin dyan si Rans. So nga pala, yung pagbibigay ko kay Ate niya ng cash, hindi ko na nasunod yung 1.5. So kasi nung last na yung pagpunta namin nung sa ngipin niya, binigyan ko siya ng 2,000. Then nung isang araw, binigyan ko siya ng 2,000. So, tapos ngayon binigyan ko din siya ng 2,000 pesos lahat-lahat para kasi may babayaran din daw siyang kuryente. So, yun. At maraming salamat sa pagsama niyo ngayon sa mission namin. And kita-kita lang tayo sa susunod na magiging vlog namin kay Ate Ninya. Maraming salamat po. Please support niyo po ang Team Marcos. God bless po. At congrats dahil top 8 pa rin pala tayo ngayong buwan sa top charity vlogger ng Pilipinas. So hindi nagbago. Kahit na madalas wala tayong upload. Sa totoo lang, this month ang upload lang natin ay 23 videos. So kumpara sa ibang mga vlogger na sila nag-upload ng 4 na video sa isang araw, tayo kung minsan nawawalan pa pero naka top 8 pa rin tayo. Kaya thank you. Maraming salamat. Congrats sa ating lahat. At sana kahit paano ay magtuloy-tuloy para achievements din ng team natin. Salamat po, God bless po sa lahat, ingat po kayo. They sing hallelujah. They sing hallelujah.